Nagsusumikap naman akong maging mabuti. Bakit may nangaaway sa akin? Nangchichismis sa akin? Bakit may mga taong sinisiraan ako? Minamasama ang ginagawa ko? Bakit hindi ganun kadali ang buhay ko? Nagsusumikap naman ako lumapit sa inyo. Kung ganun ang ating mga katanungan, kung ganun ang minsan nagpapalamig ng ating pananampalataya, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakabalang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimasik si Satanas laban sa kanyang sarili, papaano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi sa ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Bakit tayo sumusunod sa Diyos? Ang kadalasan nating sagot, ginagawa natin ito sa paniniwalang ito ang paraan para guminhawa ang buhay, para tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Tama po yun. Nagpapakabuti tayo, sumusunod tayo, para tayo pagpalain ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi ibig sabihin na pinagpala ng Diyos, wala ng problema. Hindi ibig sabihin na kapag pinagpala ng Diyos, wala ng pagsubok. Kung hindi ho kayo naniniwala doon, tignan na lang natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Alam natin, wala siyang ibang ginawa sa buhay dito sa lupa nung narito siya kung hindi gumawa ng mabuti. Wala siyang ibang ginawa kung hindi sumunod sa kalooban ng Ama. Ang tanong, nahirapan ho ba siya? Dumaan ho ba siya sa mga matinding pagsubok?
Naging madali ba ang buhay niya? Alam niyo naman po ang sagot. Tingnan lang po natin ang Nazareno. Alam natin, hindi naging madali ang buhay niya. Hindi siya nawalan ng pagsubok. Hanggang ngayon nga, dala pa rin niya ang krus. Hindi siya nawalan ng mga bumatikos sa kanya. Hanggang sa kahuli-hulihan, may mga taong hindi siya tinanggap. May mga taong tinanggihan siya at inalimura pa siya. Ngunit, hindi natin maitatanggi na ginawa niya ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Sa katunayan sa Ebanghelyo ngayon, nagpalaya siya ng demonyo. Anong sabi ng ibang tao? Kampon siya ng demonyo. Gumawa siya ng mabuti, minasama pa rin siya ng mga tao. Kaya mga kapatid, kung gano'n ang nangyari kay Jesus sa Nazareno, bakit tayo nagtataka kung hindi man pinanghihinaan ng loob kapag sa paggawa natin ng mabuti, parang pakiramdam natin iba ang sukli ng tadhana. Di lang minsan may mga tao at minsan kabilang tayo doon na nagtataka, Lord, bakit ganon? Nagsiserve naman ako sa iyo. Tumutulong naman ako sa kapwa ko. Nagsusumikap naman akong maging mabuti. Bakit may nangaaway sa akin? Nangchichismis sa akin? Bakit may mga taong sinisiraan ako? Minamasama ang ginagawa ko? Bakit hindi ganun kadali ang buhay ko? Nagsusumikap naman ako lumapit sa inyo. Kung ganun ang ating mga katanungan, kung ganun ang minsan nagpapalamig ng ating pananampalataya, tignan lang natin lagi ang Poong Nazareno. Sapagkat hindi naiiba ang ganong pakiramdam sa kanya. Ngunit, ni minsan, hindi niya pinagdudahan na sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi nasusuklian ng pagmamahal ang ginagawa niya. Minsan, naitutumbas natin ang pagmamahal ng Diyos sa kawalan ng problema, sa kawalan ng pagsubok. Ang ipinapakita ni Jesus sa Nazareno, may pagsubok man, tuloy ang pagpapala ng Diyos. May nangaaway man, tuloy ang pagpapala ng Diyos. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos, hindi lang nakikita sa kaginhawahan ng buhay, sa karangyaan ng buhay. Ang pagpapala ng Diyos ay nakikita kung tayo'y lalong nagiging katulad niya, kung tayo'y lalong napapalapit sa Kanya. Yun ang tunay na pagpapala. Yung lalo tayong nagiging katulad ng Diyos. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Normal po yun. May kurot sa puso kapag gumagawa ka ng mabuti, tapos parang iba ang sukli ng tadhana. Okay lang po yun. Pakita natin, iparamdam natin, may konti tayong tampo. Lord, bakit ganon? Wag tayong mahiyang magtanong. Sabi nga sa commercial, wag tayong mahiyang magtanong, Lord, bakit ganon? Hayaan nating liwanagan ng Diyos ang isip at puso natin na ang tunay na pagpapala, katulad ng ipinakita ni Jesus sa Nazareno, hindi yung walang problema, hindi yung ayos ang lahat. Minsan, delikado nga pag ayos ang lahat eh. Doon nga tayo minsan nalalayo sa Diyos. Doon tayo lalong naiiba sa Diyos. Bagkus, ang tunay na blessing, may pagsubok man o wala, may problema man o wala, ang tunay na blessing ay nagiging katulad niya tayo, tapat, patuloy na nagmamahal, patuloy na naglilingkod, patuloy na natutuklasan ang kalooban ng Diyos. Patuloy tayong gumawa ng mabuti kahit maraming kontrabida, kahit maraming pagsubok,
Huwag niyong isipin na nababaliwala ang ginagawa niyong mabuti kapag ang nagiging sukli parang hindi maganda sa buhay natin. Tignan lagi natin ang Poong Nazareno at siya ang magsasabi sa atin, hindi ka pa rin nalalayo sa akin. At kasama natin siya sa patuloy na paglalakbay ng pagpapakabuti at pagpapakabanal, sapagkat ang tunay na pagpapala ang maging katulad ng Diyos.